Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong re-react na video. Ito ay request ni Ma'am Ashley, 'di ba? Si Ma'am Ashley yung anuhin nyo, ang sisihin nyo. Huwag akong awayan nyo. Ako nagre-react lang ako, ni-request lang sa akin. Pero ito link na to ay binigay ni Sir Jack Patty. Bali ang re-reactan ko ay reaction ng isang vlogger. Yung Blackbirdie, si Blackbirdie. Tingnan nga natin to mga men. Kasi yung issue, yung pagbibigay ni Rosemar daw ng bahay ba yun? Or ano? Panoorin nga natin to mga men. Dali lang Wata, wala daw 5 million, wala daw sasakyan, wala daw house and lot, at may motor na nga din si Diwata. Lahat talaga ng biyaya nasa kanya na. Ayan talaga ang sinasabi ng karamihan, ang mga komento. Kasi ako, lagi ninyo iisipin, kahit man napapansin ninyo ako, nagla-live ako, nagbabasa din naman ako ng mga comment. Diba? Alam niyo, gano'n naman talagang reality. Ano ka ba? O, sa mga nagko-comment. Kasi ang mga comment, bakit daw yung mga iba, hindi daw nabibigyan ng, humihingi ng tulong, hindi naman daw nabibigyan ng mga may hirap, bakit pa yung mga taong sumisikat, sila pa yung nabibigyan. Ayun ang mga tugon ng mga ibang komento sa mga nababasa ko sa akin. To be fair naman yata, ito si Rosemar, tumutulong din naman yata. If I'm not mistaken. Pero hindi yung ganyan ka bongga yung kay Diwata. Mamaya magko-komento ako sa issue na to, no? Alam niyo, ganyan ang reality ng buhay, no? Diyos ko, ayan ang mundo. Diyos ko. Kasi nga, kapag sikat ang isang tao, lalo-lalo na kapag merong kang ini-endorse na mga product at ano pa man, mas lalong makikilala ang product mo kasi nga, mas nagiging commercial ito. Oo. Kaya yung mga iba, parang ang sakit-sakit ng puso nila kapag natatanggap ng mga biyaya si Diwata. Kasi parang lumalaki yung mga mata nila. Ganyan, 'di ba? Ganyan. Kasi nga may sasakyan na. Oh. Tapos may motor na. Meron ng pera. At iba pa. Talagang nagbago ang buhay ni Diwata. Hindi ba kayo, teka lang, meron nga akong tanong sa inyo, hindi ba kayo natutuwa sa tao na nabibigyan ng mga biyayang ganyan? Alam niyo naman ang kasikatan ni Diwata na hindi naman panghabang buhay yan. Diba? Well, hindi naman panghabang buhay yung ganyan ang kasikatan ni Diwata. Hayaan na natin. Kasi unang-una sa lahat, kapag ba hindi na sumikat si Diwata, mabibigyan nyo ba ng tulong? Hindi, nga din kayo. Oh. Nga, puro kayo salita. Ganyan talaga eh. Marami mga nag-i-endorse na sa atin kapag talaga sumikat ka. Kulang na lang nga, bigyan si Diwata ng commercial eh. Na mga Mac. Oo nga, no? Oo, tama. Jollibee, mga ganyan, di ba? Ayun na lang ang kulang. Kasi parang business decision din yan nung nung mga company. Di ba? Pero mamaya may comment ako dyan. Commercial. Baka sa commercial puputok pa mga ulo ninyo sa mga ganyang mga sinasabi ninyo. 'Di ba? Ako sa totoo lang proud na proud ako kay Diwata sa mga nakikita ko mga biyayang binibigay sa kanya kasi pero sana may nag-a-advise sa kanya, no? Kung ano yung mga gagawin. Tutuusin. So ang ano nito ni Blackbirdie, ang punto niya, 'di ba? Totoo nga naman 'yon. Syempre sikat yung tao, kinakapitalize ng mga kumpanya na ibalandra yung product nila or 'di ba may kotse. Ano pa ba 'yan, yung may bahay. Tapos itong vlogger pa si Rose Martan, 'di ba? Kasi maraming may love kay Diwata eh. Pagka dumikit ka diyan at naka-vibes mo 'yan. Ano yan? Business strategy yan. Yung ganyan. Meron pa isang video dito eh. Ano pa ba yung punto na itong isang video na to? Nood kay Diwata na talagang binigyan ni Rosemar
ng 5 million pesos at higit pa sa lahat, nagbigay pa talaga ng house and lot para kay Diwata. Kaya Yan kasi ang gusto ng mga tao. Yung ano, yung parang medyo poverty pornish ang dating nito eh. Feel good kasi yung napi-feel mo eh. Halimbawa, 'di ba si Diwata ay from mababa, tapos binibigyan siya, tapos yung umiiyak-iyak, no? Yung hindi na ako mahirap, yung mga ganun. Yung kasi yung gusto ng tao eh. Yan yung tinatawag na teleserye element na part na ng culture natin. Yung nagsimula sa mahirap. Kaya nga napapansin nyo, di ba? Laging ang narrative niyan galing sa hirap. Tapos bumubuhos na yung biyaya, yung ano. Yan kasi ang gustong-gusto natin mga Pilipino. Di ba? kaya nga ito ang kanyang sinasabi na magbabago ang buhay ni Diwata ngayon. Kaya talagang sinubaybayan ng lahat, kaabang-abang. Kaya si Rosmar ay nag-post ng sabi niya sa May 6, ito na ang magpapabago ng buhay ni Diwata. Ito ang binabanggit ni Rosmar kay Diwata. Kaya naman, ngayong araw na ito ay May 6, ay talagang binigyan ng mahigit 5 million Grabe, no? at house and lot. Sino kaya wow, kaya panoorin natin to. Kaya sobrang saya ni Diwata at naiyak pa habang nabibigyan ng Ayan, no? 1 million! 100,000! Mga fans si Diwata. Idol namin. oh my God! So, ayan guys, gusto ko magpasalamat sa Kasi Asia Fit Asia Prime. Parang ginamit din lang si Rose Martan na magbigay kay Diwata. No? Kasi ibang company pala yon. Para sa 200,000 FSC, so manufacturing 100,000. Daming pera na ni Diwata, oh. Manufacturing 100,000 sa Legion de las PFP Army 100,000. At syempre sa Shift International 500. May iwan pa, may isang bundle pa. Akin na yan. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niyang itinda dito Yun, di ba? Naku, alam niyo kung anong bahay Sabog na naman ang laway ni Alvin TV dyan. na binigay sa kanya na napakaganda talaga. Pangmayaman talaga na talagang hindi may isip ng iba. Ano Oh, di ba? Kay Rosmar lang Di talaga. ba parang container van yung binigay sa kanya, di ba? Matibay daw yun eh. Alam naman talaga natin na itong tao na to, si Rosmar, ay tumutulong sa iba. At lahat naman Oo, may ibang tinutulungan yan. Napapanood ko din. Ito ha, uopinyonan ko. Wala naman sana magtatampo. I'm so happy para kay Diwata na natatanggap niya yung biyaya na ganyan, ano. Siyempre siguro faith niya na rin, ano, na nanggaling siya sa hirap, from mahirap, tapos bumabaha ng blessings ngayon. Ngayon mga kababayan ko, doon tayo sa part ng real talk. 'Di ba? Ako for me, hindi naman sa kinukontra. Wala na rin naman ako magagawa na ibigay na yung mga tulong diyan eh. Ako for me, no? Sana make sure muna nila na may nagmamanage ng finances ni Diwata. Kasi marami ng senaryo na ganyan eh, yung paggaling sa hirap, tapos syempre, real talk lang tayo. Syempre, walang pinag-aralan. Tapos, 'di ba?
Dapat nag-ano rin sila, nagtulong din sila nung yung mag-a-advise kay Diwata do sa pera niya. Siyempre, ang unang instinct niya ni Diwata, siyempre, maganda nga ang kalooban, baka mame, ibigay na ibigay. Nandiyan na rin yung mga tukso, ano, na pwede niyang paglaanan ng pera niya. Kasi, di ba, hindi naman natin maaalis, di ba? Tao din lang naman si Diwata. Ngayon, ang tingin ko, yung mga nagbigay ng tulong kay Diwata kasi, feeling ko lang, wala rin naman pakialam yun eh. Ang importante kasi, maibalandra nila yung, ano nila, yung product nila or company name nila habang binibigay yung tulong. Di ba napansin nyo kanina? From ganito, 'di ba? Tapos may susi pa siya winawagayway na may logo ng company eh. Tapos 'di ba may mga ano na may nagbigay sa kanya nung mga sasakyan na may ano din. Yun lang naman ang habol ng mga company nun. Pero for me pwede niyan i-poison yung heart ni Diwata eh sa mga blessing na yan eh. 'Di ba? Parang yung napanood ko doon sa Rated K ba yun o KMJS way back nung early 2000 or 2010s yung nanalo siya ng 100 million sa loto tapos wala rin pinapuntahan. Kasi nga nung time daw na yun ganito ang nangyari eh. Hinahanap ko yung episode na yun bago ako nagsimula dito sa vlog eh. Para maging example, no. Yung nanalo siya ng basta 100 plus million yun, yung panalo 200 yata or something. Nagpatayo, yung parang siyempre wala siyang pinag-aralan, nagpatayo siya ng malaking bahay kasi yun naman ang dream natin lahat, magkaroon ng malaking bahay, tapos bumili siya ng mga gusto niyang sasakyan. Ang pinakamaling ginawa niya, sabong. 'Di ba? Ang kwento ni Kuya noon natatandaan ko, yung pa 20-20 mil daw sa sabong nun, madali lang daw eh. Diba? Halimbawa, sa sabong siya ngayon, sige, 20 mil, natalo, okay lang, dami akong pera. Diba? Hanggang sa, inabot din naman ng 3 years yung pera niya. Hanggang sa dumating yung time na hindi siya nagnegosyo eh. Kasi akala niya, only yung yung napanalunan niya sa loto. Diba? Akala niya only yung ngayon yung mga naipundar niyang mga bahay at yung mga sasakyan, hindi niya naisip yung maintenance nun. Yung bill nila ng kuryente. 'Di ba? Hindi nila naisip 'yon. Yung mga papasweldohin nilang katulong. Hindi nila naisip yung mga dapat sustainable kasi 'yun eh. So ano nangyari? Hanggang sa naubos yung pera, tumambay na lang sila sa bahay, sugal, tambay, 'di ba? Hanggang sa naubos din lahat-lahat, hanggang naibenta din lahat ng ari-arian, balik uli sila sa dati. 'Di ba? Balik uli sila sa dati. Meron namang isang istorya, KMJS or Rated K din naman, napanood ko nung dati. Isang tatay naman siya, nanalo naman siya ng ganun din, loto, hindi naman 100 million, malaki-laki din, siguro mga 50 million or 'di ba? Ang anak niya ay 8. Ito naman si tatay naman yung tatay naman na yon, nung nanalo siya, hindi niya binigyan yung mga anak niya. Doon pa rin siya sa bundok nakatira. Kahit na nagkaroon ng problema yung mga anak niya, hindi niya binibigyan. Pagka pupunta yung mga anak niya sa bahay niya para humingi ng tulong, 'di ba? Pambili ng halimbawa, furniture sa bahay since tumama naman sa loto, hindi niya binibigyan ng tulong. Basta hindi siya nagbibigay ng tulong sa anak niya. Tinatanggihan niya. Kahit wala siyang binibigay sa mga anak niya. Kasi matanda na si tatay din eh, 'di ba? Ang nagkaroon na ng speculations yung mga anak niya ay
Ay, yung tatay nila ay nambababae, kung saan tinatapon ang pera, sinusugal. Yun na naging speculation sa mga magkakapatid. Kinamuhian nila yung tatay nila na yun. 'Di ba? Nung dumating na namatay na yung tatay nila, doon nila naintindihan na yung tatay nila nagpagawa ng tig-isang building para sa kanila. Tapos may tig 2 million sila nung namatay yung tatay nila. 'Di ba? Kasi naintindihan nila, mga wala silang pinag-aralan nun eh. Hindi sila napag-aral ng tatay nila. Ang tatay nila magsasaka nun eh. Kasi kung binigay na rin sa kanila ng pera dati nun, mauubos din nila yon. Kasi hindi rin sila marunong magnegosyo or ano. Etong pinamana sa kanila ng tatay nila, paupahan. 'Di ba? So yung kita nun tuloy-tuloy. Tapos yung ano pa, may tig 2 million pa sila sa bangko. Maliit man, sa panahon ngayon, maliit na yung 2 million. Pero malaki na yung time na yun na panood ko. 'Di ba? Kaya ngayon, nag-iiyak-iyak sila doon sa mga kalapastanganan na ginawa nila sa tatay nila dati. Na tiniis sila. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko kasi, may mga time kasi na, itong tulong kay yes, masarap naman panoorin, masarap naman panoorin yung nakakatanggap si Diwata ng tulong. Pero pwedeng magsilbing lason sa kanya yan eh. Yang ganyan. Pero I'm hoping, na may perang ganyan si Diwata. Ang gusto kong gawin ni Diwata, mag-aaral siya. Kahit yung lang, yung vocational lang. Mag-aaral siya, men. Para alam niya yung, kesa mag-hire ka ng financial advisor or mag-aaral ka. Since na may pera ka ng ganyan, you never know eh. 'Di ba? Tapos si Diwata, 'di ba, bading pa ito real talk lang. Wala naman akong sa mga bading, 'di ba? Pero ang weakness niyan lalaki. Sa totoo lang. Kahit na anong talino ng bading. Meron kami dati noon, parang hinire namin as operations manager nung family business namin dati. Bading. 'Di ba? Talagang yung cum laude yun do sa school namin, do sa Mindoro nun. Matalino talaga yon. Talagang pag nag-report talaga yon, yung maiintindihan mo talaga dahil may mga graph siya. Talaga sobrang talino, tapos may mga initiative talaga siya na talaga nakakatulong. Nasira siya do sa isang boy namin. Na kahit ang business kasi namin ng LPG, na kahit na nagpupuslit na ng mga tangke, nagbubulag-bulagan siya, men. Pag yan ang pagka bading, I'm so sorry po, baka may nanonood sa akin na 'di ba? Cloudy na kasi ang judgment niyan pagdating sa lalaki. Sorry ha. Real talk based on experience kasi. 'Di ba? Pero kung nag-evolve na sila ngayon at na wala din naman magagawa. Ito yung napapag-usapan lang naman natin. I have nothing against anyone. Kahit din naman yung tunay na lalaki din naman, may weakness din naman yung syempre pagka nambababae or minsan may mga babae din naman na grabe din gumastos sa lalaki. Same lang pero syempre sa katulad ni Diwata, 'di ba? Makita mo naman yung itsura ni Diwata. Syempre kailangan mo ng pera diyan bago ka mahalin. Mukha ba akong I'm so sorry I'm so sorry, 'di ba? Kaya kailangan talaga baka mabash ako sa sinasabi ko, pero sinasabi ko lang yung totoo. 'Di ba?
Kaya talaga kailangan, kaya minsan nakikita ako din naman, yung tulong kay Diwata minsan parang overkill na rin eh. Dahil unang-una, maganda naman na yung negosyo ni Diwata for now. 'Di ba? Parang for me, sobrang overkill nung 5 million, tapos house and lot. Meron namang mga ibang tunay na nangangailangan talaga. I'm not saying na hindi deserving si Diwata na makakuha ng help. Pero mas may ibang deserving katulad ko. Hindi, joke lang. Hindi, halimbawa, 'di ba, maraming cancer patient sa hospital eh. Ngayon, ang sasabihin niyo naman sa akin, bakit may mapapakinabangan ba yung kumpanya pag tumulong sa may mga cancer? 'Di ba? Eh di ang gawin nila, bayaran nila ng talent fee si Diwata, tapos si Diwata ang magbibigay ng tulong doon sa may mga cancer patient. 'Di ba? Parang sasabihin ni Diwata doon, oy, ito ay, halimbawa, SM yung tumulong, habang binivideoan si Diwata ang nagbibigay ng tulong doon, ito ay bigay ng SM. 'Di ba? Para makatulong sa inyo at gumaling ka na. Yung mga ganon. At the same time, magiging maganda din ang image ni Diwata. 'Di ba? Napuntahan na yung tulong sa dapat talagang mapuntahan, at the same time na-endorse kayo ni Diwata at lalong gumanda pa image ni Diwata. Kasi for me, magalit man kayo sa akin, feeling ko overkill na to eh. 'Di ba? Yung pagsikap ni Diwata as a businessman or businesswoman, 'di ba? Kahanga-hanga naman talaga 'yon. Pero masyadong malaki na yung tulong, men eh. Kasi dumadating na dyan yung mga bagay na binibigay na hindi niya na masyadong pinaghirapan. Yes, yung status niya ngayon, pinaghirapan niya yun. Pero yung ganyan, Pero wala naman na tayong magagawa. Nangyayari naman na. 'Di ba? Naibigay na yung tulong. Napapag-usapan lang naman natin kung ano yung mas maganda pang ibang option. Pero for now, dahil since naibigay na yan, ang advice ko, mag-aral si Diwata. Kahit lang, yung mga 2-year course lang or para talagang ma-handle niya na maayos yung mga blessings na naibigay sa kanya. At number 1 talaga, wag na wag sugal. Kasi ang sugal nakaka-addict yan eh. 'Di ba? Pagka tumaya ka, nanalo ka, lalo ka may engganyo. Let's say, halimbawa, tumaya ka lang ng 20,000, tapos mayat-maya, hindi mo namamalayan, 100,000 na yung pera mo. 'Di ba? Nakaka-engganyo talaga yon, men. Tumaya ka ng 100,000, naging 300,000 sa sugal. Nakaka-engganyo yon. Dahil na-engganyo ka, tataya ka uli. Tapos hindi mo namamalayan, medyo natatalo-talo ka na. 'Di ba? Naibabalik mo na yung napanalo mo. Minsan, abunado ka pa. 'Di ba, men? Pero sana may isang tumulong kay Diwata. Next na tulong sana na ibibigay kay Diwata kung paano aalagaan yung mga blessings na binigay sa kanya. Yun naman yung susunod na tulong. Yung mga dyan, yung mga life coach, pagkakataon nyo na. 'Di ba? Since nabigyan na ng maraming, kayo naman ngayon ang umeksena doon na kami ay handang gumabay sa'yo para mapangalagaan yung mga blessings na naibigay sa'yo, 'di ba? Yun naman, kasi yun talaga yung yun talaga yung dapat gawin dito kay Diwata eh. Sayang kasi. Kasi who knows, Kasi sayaw at gusto mo, magde-decline lahat yan eh. 'Di ba? Bababa lahat yan. Hindi na mahabang buhay yan talaga eh. Yung ganyan, yung habang buhay na malakas yung paresan mo. Yung yung tropical hut nga, 'di ba dati? Sino nakakaalam ng tropical hut na fast food?
Nung araw, hit na hit yun. Lumalaban sa Jollibee yun, men. Yung Tropical Hut. O ngayon, nasa na ang Tropical Hut ngayon? Di ba? National Bookstore dati, sobrang lakas nun. Di ba? Nung nauso yung internet, bumagsak ang National Bookstore. Although na hindi pa naman talaga bagsak na bagsak, ano. Ang main product na binibenta na lang ng National Bookstore, mga school supplies eh. Mga yung gamit ng estudyante. Pero yung pagiging bookstore niya, wala na eh. Meron pa naman pangilan-ngilan na libro na binibenta, di ba? May darating ang time talaga na na yun ang dapat ang paghandaan natin. Pag ang gulong na sinasakyan natin ay bumaba naman. 'Di ba? Kasi nga ang buhay ng tao parang gulong, 'di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Yun ang paghahandaan natin pag nasa baba, yung yung gulong ng buhay natin. Kaya sana, 'di ba? Ngayon pa, ang magiging kalaban niya pa diyan yung mga may inggit pa sa kanya, 'di ba? For me, dapat hindi na siya pa-display dun sa dun sa shop niya. 'Di ba? Kasi baka mamaya kidnapin na siya doon or Hindi rin nakakatulong 'to eh, 'di ba? Yung binobroadcast na ikaw ay nakatanggap ka ng 1 million. Yung pwesto mo po naman doon 'di ba, parang may canopy ka lang doon na nakaupo ka doon. Pwede kang i-assassinate doon, man. Pwede ka hold upin doon. Halimbawa, sabihin lang kay Diwata, Diwata, may isang sponsor dito na aanuhin ka, na kakausapin ka. Di si Diwata naman sasama. Sakay ka dito sa kotse, patay ka na. Di ba? Di mo may isip yung kasi the more na blessing na nakukuha, yung risk niyan, pataas din ang pataas. Pero tingnan natin, baka naman kayanin din naman ni Diwata kung For now, 'di ba? Katulad nga na sinabi ni Blackbirdie. Wala na rin magagawa. Kasi business move din naman ng mga company yun eh. 'Di ba? Kasi nga naman si Diwata ngayon mainit. Samantalahin natin yung init ni Diwata. Pero parang ganito yan, men eh. 'Di ba? Si Diwata, taas nandito na siya sa taas ngayon eh. Ang hihintay na lang yung pagbaba. Kumbaga sa gamot na iinumin mo, masakit ang ulo mo eh. 'Di ba? Pag iinom ka ng gamot, bago umepekto yan, aakyat muna yan. 'Di ba? Then pag nawala na yung bisa ng gamot, bababa na uli. Si Diwata nandito na sa taas. 'Di ba? Yung pagbaba na yung susunod. At kung paano niya dadalahin 'yon. Kaya yung mga supporter ni Diwata, wag niyo namang iwan. Yung mga nagkapera kay Diwata before, ganun pa rin. Kung halimbawa nag-decline na, panindigan nyo na patuloy yung ipopromote si Diwata. Kasi kayo yung babalikan ng mga tao pag iniwan nyo yan. Sa bagay, wala naman ng tao na babalik kung gas-gas na, 'Di ba? Parang kilala niyo yung yung weightlifter, sino 'yon? Yung Olympics. Yung weightlifter, si Hidilyn Diaz ba 'yon? 'Di ba? Dami din nakuha noon, may condo din na worth 5 million na naibigay doon. Dahil 'di ba naging gold siya sa Olympic, ang daming company din sumakay sa kanya noon, men. Ngayon, I don't know kung anong buhay ni Hidilyn Diaz ngayon, pero nagsasanay Pero mukha naman kasi may pinag-aralan yun si Hidilyn Diaz. Air Force yun, 'di ba? Siguro maganda. Ibang-iba naman kay Diwata yun. Pero ang pag-uusapan natin doon kay Hidilyn Diaz, yung kasikatan niya, wala na rin eh. 'Di ba? Wala na rin eh. Na commercial pa yon. 'Di ba? Si Diwata, siguro feeling ko may commercial na darating dito. Mga
Yung Nor cubes. Pwede. Para magkalasa yung pares. Nor cubes. Yung mga condiments. Ajinomoto. Pwede, no? Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.